napaka-importante magkaroon ng SSS ang bawat Pilipino kahit hindi sila empleyado? Napakahalaga po ng pagkakaroon ng ating S-number kasi ito pang batayan ng pagkuha ng mga benepisyo sa SSS. Kapag wala pong S-number, wala po kami magiging basis ng pagtulong sa ating mga miyembro. Kahit po unemployed sila. Kahit po kasi meron na po tayo unemployment benefit, so makakapag-avail po ng unemployment benefit. O ano po ba yung mga konting mga parang example ng mga benefits na yan? I would like to emphasize po na ang pwede natin makuha benepisyo ay nakabatay sa mga contribution binibigay ng mga miyembro. Okay? So, may qualifying contributions po. Pero kung, say, if you want to avail of the loan, kailangan po may hulog kayo sa inyong contribution. Kung retirement at funeral, ganoon din po. So, kapag wala po kayong naibigay na contribution, wala po tayong pagbabasihan. Wow. Sir, Leo, linawin ko lang dito, di ba? Yung sa sinasabi niyo pong qualifying contributions, parang alam ko may mga bracket yan eh. Yes, Tama ba yun? Yes, yes. Paano po ba yun? Masashare niyo po ba sa amin yung parang mga bracket na yan? Para at least alam natin, di ba? May matrix po tayo ng contribution and normally po, depende po sa kakayahan, depende po sa actual na kita ng miyembro, 14% po yun. So, halimbawa kung 10,000 as 1/4 po, hati po yung employer at Amount po yun? Yes, yes, amount. Paano kung hindi pa ako nakakapagtrabaho, tas mga 500 lang yung kaya Oo kong nga. ibigay, contribute, pwede po ba yun? Pwede naman po, kailangan po maging member muna kayo, no? So, kailangan po mga ng numero, which can be done online din po. Okay. Kapag may number na po kayo at naging permanent na po yung number nyo, you can start, even if it's not permanent, temporary pa lang, you can start paying na po. Which has no fee. Wow. Wala po, libre po ang mga servisyo natin sa Libre. That's amazing. And talagang you reap what you sow. Contribution is a must. And in fairness po yung benefits, no? Sickness leave, maternity, disability, Isa-isay ko lang po mga benepisyo natin. Sige Sickness, po, yes po. tawag namin dito mula sa kapanganakan ng sa himlayan Yes. or from womb to tomb may benepisyo po tayo. Sickness, maternity, disability, retirement, death, and then funeral. Wow. So, meron pa rin po tayong mga loans naman kasi ang mga loans naman po hindi benepisyo, ito po ay privilehiyo. So, may salary loan, may calamity loan, at para po sa ating retirement pensioners, mayroong pension retirement loan. And that sector is for the Pension loan program pala. benefits po yan. Yes, yung mga yes. services po na kinikater po natin, ano po yan? Kompleto po ang bawat branches except yung mga service offices, but pag it's a full branch office po, lahat po ng benepisyo na matatanggap niyo dito sa amin, matatanggap din po sa ibang mga branches. Wow, amazing. Alam mo, Gia, Yes. yung mga SSS branch namin sa lugar namin, sobrang liliit ng office dito. Ngayon pala ako nakapunta sa branch na napakalaki. Gano'ng kadami po yun na pagseservisyohan nyo, mga nag-walk-in dito? In the past po, mga 1,005 to 2,005, pero because of the online transactions namin, we're down to about 1,000 to 2,105 na po. So malaking bagay po talaga yung may mga online transactions. We're able to manage our members well kasi nga, kumukonti na po. So yun po ang ganda sa online transaction. Wow. You know, fun fact po, no, it's my very first time entering an SSS building kasi born and raised po ako sa Hong Kong. And now, parang mag-apply na po ako ngayon pagkatapos nito. Pwede. Na po ako. Pero yun nga po, how else can yung online serbisyo ng ahensya, how does it help the process? You have to first register with our website, my.sss. Pag nakapasok na po kayo, nakapag-web register na po kayo, you can go now to our website po, www.ss.gov.ph. Doon na po kayo magkiklik ng mga kailangan yung servisyo. Like you want to secure a number, apply for SS number po. Ngayon for benefit naman po, you go to the benefit site and then apply na po doon. You just have to fill out the questions there. Not that hard, Dre. Tapos na ako mag-online application, tapos mag-personal appearance na ako. Ano po yung mga requirements natin? May mga servisyo po kasi na it has to be strictly done online. May iba naman po na kailangan face-to-face. Like, if you're applying for a retirement benefit, tapos meron po kayong minor, you have to really go to the office and file it face-to-face. O kaya kayo po ay may death benefit na ipafile, pero kaya hindi po kayo legitimate spouse ng namatay, face-to-face din po yun. O you want to, yung this issue on posting of contribution, or you may
payments na hindi po napupost, you have to go to the branch nearest you po para matulungan po. May mga kailangan po kaming dalhin, like Yes, you valid have to IDs. documents po. You have to bring valid IDs and the documents that you want to be corrected or to be posted para po matulungan kayo. And normally, we just have to Xerox that and then return the original to the member po. Documents like this includes like birth Valid IDs for identification and then the concerns that you want to raise, like you want to present, you want to change for, you request for posting of your loan, you have to present the proofs of payment of the loan po. I see. Okay. I'm curious to know po, gaano po katagal po ba ang processing nito? Usually around how long? Pag may mga benefit po kami, may tinatawag kami SLA, Service Level Agreement. So mali po pag retirement, 7 days lang po yan. Pag funeral po, 1 day. Pag sickness, 5 days. Pag maternity, 7 days. But the basic premise there is that it has to be well documented. Kasi pag may problem po sa documentation, hindi po magtutuloy yung proseso. So magkakaroon po ng delay. Yes, so ang panawagan po natin sa ating mga miyembro, make sure po na fully documented po yung mga claims na pinafile sa SS para mas mapadali po, maging convenient po yung pagsiservisyo namin sa inyo. So Everything has a process kasi, Oo, Gilya, di ba? that's Pero, ang maganda kasi dito, kung narinig mo yung mga ilang araw lang napaprocess na agad, di ba, Yeah, napupush yeah. through na agad, Yes, ganun yes. ka-epektibo to. Oo, very maagap din, no? Ang SSS talaga. Actually, it's a requirement imposed by law because Republic Act 11032, the ease of 11032, the ease of doing business requires us to shift our process into online transactions. So, mandato po yan. It's a requirement by law for all government agencies to go into digitalization, online transactions. So, we're very happy and we're very proud to inform you that almost 90% of SS process are already done online. So, that's going to help a lot our mga kababayan po natin para mas mapabilis po, maging convenient yung pakikipag-transaction po nila sa ating SSS. Grabe. Sir. Pinapawisan ako. Wala ba tayong issue dyan? Nai-aircon po dyan. But, yun nga, no, speaking of online talaga, we have a bunch of questions from our online viewers na nag-gather po namin sa aming mga katandem natin sa Facebook. Tama ka dyan. Galing mo, ah. Ito po mga gusto nilang itanong from mula kay Irene Pascua. Can I get maternity benefits if I had contributed only 6 months before my due date? Irene, I'm sorry to inform you, pero pag it's paid within the semester, it's paid within the semester of your maternity, you cannot secure any maternity benefit. May ano kasi kami, may requirement. It's also imposed by law. 3 to 6 monthly contributions prior to maternity, no? Dapat meron kayo noon, 3 to 6 lang yan na contribution, but it should be paid prior to the semester of contingency. So, assuming you want to avail of December, dapat may bayad ka from January to June. Yun ang maging basis natin, dapat may 3 hanggang 6 kang bulog dyan. Okay. Ito naman po, sir, mula kay J. Carpio. PSA po ba ang kailangang requirements para makakuha ng pension? Paano kung late registered na o kaya hindi naman PSA yung birth certificate niya? Paano mangyayari doon? We require po the PSA document. Ngayon kung pag wala po local civil registered document po, it has to be certified true copy po. Kasi alam niyo naman po, SSS hindi pwedeng salita lang, it has to be proven by the documents that you submit to us. So, pang suggestion ko po, as early as now, you check with SSS po kung yan ang number nyo ay permanent or temporary, and it has to be tagged po as permanent para you can avail of benefits later na wala na pong worries. And also baka ma-search din natin kung magkano yung ano ngayon, yung PSA natin ngayon para ma-share natin sa mga viewers natin. I think it's 140 lang naman. Around 140. Birth certificate, 140 lang. I realize that when it comes to these legal matters, kailangan po maaga po tayo Yes. sa mga new requirements and regulations. It pays to be very vigilant, to be early in securing whatever documents you want. Yes, Okay? agree po ako sa inyo. We have another question from Ana Santos. Pwede po ba ako maghulog sa SSS bilang voluntary at mag-claim ng maternity? Pareho po ang benepisyo ng regular employees sa the voluntary member and the self-employed. Yes. Pare-pareho po, wala po pagkakaiba. Hindi lang ngayon din po ang self-employed pwede na rin po mag-easy benefit kasi in the past po only regular employees lang were treated as regular
SS member ang pwede mag-avail ng easy benefit, pero ngayon po pwede na rin. So, yun. Yung easy naman po, ito yung mga work-related accidents or death. So, dalawa po maging benepisyo natin, SSS po at saka easy. Ito pa yung 10 piso na binabayaran, or 30 pesos po binabayaran na ng ating employer para we can avail of better benefits po. 30? Yes, 30 Wow. per month, 10 or 30, depende po sa salary bracket. Grabe. Grabe, di ba? Grabe. Meron pa tayo. Mula kay Rasherin Ace, may age limit po ba ang SSS? Hanggang anong age po pwede? Sa batas, on the eve of the 60th birthday, so ibig sabihin po, pag wala pa po tayong 60 years old, pwede pa po mag-member ng SSS. I'd like to clarify first, kapag kayo po ay nakapagtrabaho sa isang private company at ay paghulog po kayo, at nawalan po kayo ng trabaho, pwede po kayo mag-continue na membership as voluntary member. Ang self-employed naman po, from the very start, wala po employment sa private companies. Ito po yung they make a decision to be a member of SSS. Ay engineer po siya, doktor po siya, nagtatrabaho po siya sa kung saan-saan na hindi po regular employee, seasonal, pwede po mag-member as self-employed. So, magkakaiba po ang self-employed and voluntary in terms of membership, but the same ang benefit, except pagdating po sa retirement, ang voluntary and regular employees will retire at the age of 60, ang self-employed po 65. So, yun lang po ang difference. But other than that, they get the same benefit and privileges. How about Sir Leo? Kunyari ako, I'm 27 now. Yeah, sure. Nasa SS na ako. May number na ako, ganyan. Tapos, after ko mag-reach ng 60, maririp ko na ba yung benefits ng contribution ko? May mga qualifying contribution requirements po, may requirements. So first, you should have at least made 120 contributions, monthly contributions, that's about 10 years, no? And then you should be unemployed. At saka, yun, you is working, tapos may 120 contributions. Wow, okay. Sir, we have a last question. Jenny Corpus asks, nag-stop po ako maghulog ng aking contribution dahil nag-stop na po ako mag-work. Pwede pa rin ba ko makapag-claim ng benefits ng ganyang maternity at iba pang benepisyo? Kung unemployed na po, pwede mag-avail ng unemployment benefit. Kaya lang may mga requirements. You have to submit the document. I mean, you were separated voluntary, meaning to say it's not because of personal cost. The redundancy, yung it's not because of the member na unemployed siya. It has something to do with the employer, no? Yung nag-close ang company. Tapos, provided you have qualifying contributions, you can still avail of sickness and maternity. Yun lang mo palagi sinasabi namin na meron kayong qualifying contributions for it to avail of the SS benefit po. Wow. Sir Leo J, I realize po talaga in a world na unpredictable, SSS is crucial. Yes. It's very crucial. Kaya thank you, Sir Leo, talaga sa inyong pag-uunlak sa amin dito. At syempre po, ano po ang paalala nyo sa mga SSS members natin? Bago ko po sagutin, binabati ko po lahat ng mga empleyado ng SSS Diliman. Maraming salamat. Maraming salamat po sa aking family. Sa inyo. Sa aking family, aking may bahay. Tapos sasagutin ko po yun. Yes po. Ano nga yun? Nakalimutan. Mga paalala po. Ang aming paalala po sa ating mga miyembro, keep your password and yung mga mahalagang data po confidential. Huwag po itong pinagkakatiwala sa mga fixers. Huwag po kayong maniniwala na pagbayad po kayo sa fixer ay maayos po. Punta lang po kayo, bisitahin namin my.sss, www.s.gov.ph. Baka siguro po kayo matutulungan kayo. Ngayon kung talagang medyo baby boomers na po yung ating mga membro, pasok lang po kayo sa Diliman branch or sa ibang branches nationwide. We have something like 300 plus branches nationwide, about 21 branches worldwide. Wow. Tapos, pwede na po kayo matulungan. Kailangan po may dala kayong dokumento, valid documents po, valid for identification. And we make sure po na matutulungan po kayo dahil it's our obligation. It is our commitment to help the Filipino people po, especially the working class. Hi! Sumama mo sa profile, mga Kanet25. This is Love a New Verbo. For more love to the pet and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook.
See ya. I love ya.